Eto, Vicky, kakaibang panghimagas ang tampok sa Midnight Express ngayong gabi. Ano ang halayang ito? Alam mo, pag halaya, ubi yan. Pero dito, singsarap daw ito ng all-time favorite nating dessert. At Igan, Halaya. mayaman daw ang panghimagas na yan sa mga bitamin at mineral. Narito na si Michael Daes. Ang kakainin natin ngayong gabi ay simple pero very, very sweet. Ang ube halaya, gagawin nating kalabasa halaya. Are you game? Tara. Sa ihahanda nating halaya, time out muna sa ube. Kasi this time, bibida ang kalabasa. Pwede ring maging halaya ang kalabasa. Kasi number one, parang pareho sila ng texture ng ube. At mas mura siya. At pag niluto mo siya, yung finished product niya, pag kinain mo, siguradong sigurado, akala mo kumain ka ng ubeng halaya. Pero kalabasang halaya yun. Kadalasan kinakain natin ang ube halaya. Hawak-hawak ngayon, kalabasa halaya. Ano ba yung difference yan? Is it yummy? Mahilig ako sa kondensada. And hindi naman nagkakalayo yung lasa ng kalabasa at lasa ng ube. Pangunahing lasa na matitikman mo yung tamis niya. Overall, sarap. Pero bago ko pa maubos ang aking kalabasa halaya, let's go back to the all-time favorite ube halaya. Ang root crop na namumunga ng ube o water yam ay may scientific name na Dioscorea alata. Samantalang ang salitang halaya ay nagmula sa Spanish word na halea o jelly sa Ingles. Sa pista ng mga Katoliko, ito ay karaniwang inihahanda ng mga nanay at mga misis bilang panghimagas ng mga bisita na nanggaling pa sa ibang bayan. Hindi rin mawawala sa salo-salo ang ube halaya. Pero bago pa maetsapwera ang kalabasa halaya, tingnan nyo naman ang mga sustansyang maaaring makuha. Creamy, gooey, and yummy. Matagal ko na kinakain ng ube halaya, pero ngayon masasabi ko mas masarap pa ang kalabasa halaya. Ako po si Michael Daes. This is Midnight Express. Good night.